Hello mga kababayan, galing po kami dun sa bayan dahil kinuha po namin yung pera na galing kay Ma'am Tess. So ngayon, ibibigay po namin kay June yung kanyang allowance. So pupuntahan namin yung boarding house niya mga kababayan. Okay, wow na wow. Okay na? Wow pala tong ano niya bahay. Busig na gibalay din Wala. Wala. Kumusta man mo kuan dire? Pamuyo. Okay naman. Na may boots, butas. Ano yung uniform? Ito yung uniform ni Junation mga kababayan dahil agre siya. Nakabutas sila doon sa paralan. So, ayan mga kababayan, nandito na po kami sa boarding house ni June. So, okay naman po yung boarding house niya dito mga kababayan, no? So, ayan, kumusta naman ka dito? Tagalog lang. Kumusta ka na dito? Okay lang. Ayos lang po. So, kumusta yung ano mo dito, yung boarding house? Magkano ba yung ano mo dito? Isang buwan, babayaran? 1K po ang mababayaran ko dito kada buwan. Kada buwan? Opo. So, nakabayad ka na ngayong month sa May? Sa May wala pa po ako nakabayad. So magpreso na ka. So, ano pala yung boarding house niya dito mga kababayan, no? So, continue po. So, hindi pwede na bitawan mo yung pagbabayad mo dito hanggang hindi ka makapagtapos mag-aral kasi ano nang may-ari dito yung yung balaod Rule. yung pamamaraan po ng may-ari ng boarding house dito. So siya mag third year ka na next pasukan. Third year na. So dapat continue pa rin po yung mga kababayan, yung bayad kahit walang pasok may bayad. So kapag wala ng pasok, ilang buwan ba yung bakasyon? 3 or 2. So continue yung bayad no? Continue po. Kasi pag di ka nakabayad is baka Mapalitan mapalitan pa ng iba. So, ayun mga kababayan, ganun pala yung dito. Kapag hindi ka makabayad, so marami kasi mga estudyante nag-aaral dito. So, kumbaga sila mga kababayan nag-uunahan sila sa apartment. Kaya yun, pag gusto mo mag-boarding, so kailangan continue po yung bayad hanggang sa makapagtapos ka mag-aral. So, ayun mga kababayan, galing pala ako sa bayan dahil kinuha ko po yung pera na pinadala po ni Ma'am Tess. So, sobrang laki po ng pinadala ni Ma'am Tess mga kababayan kasi para po doon sa tuition fee po ni Mary Joy yung nasa Davao po mag-aaral sa John Paul ba yun? St. John Paul? St. John Paul. Sa Davao po. So, yung ano po niya, yung first SIM niya is 15K. So, sabi ni Ma'am Tess, babayaran daw po yung isang taon. Yung first at saka second SIM. Kaya, naging 30,000. Kaya lang, nag-chat ako kay Mary Joy. Sabi ni Mary Joy, sa June na daw sa pasukan yung bayad kasi wala daw pong registral office ngayon. Sa June pa daw po magbubukas, kaya sa June na lang po kami pupunta. So, ito po yung pinadala ni Ma'am Tess mga kababayan. 62,461.66. So, yan po yung pinadala ni Ma'am Tess. Tapos, ito po yung, nilista ko na po dito yung mga para saan yung pera mga kababayan. So, kay Mary Joy is 30K. Tapos, transportation papunta sa Davao mga kababayan 3,000. Tapos yung bigas din 4 na sako ipapabigay po kay Unyot yung isang sako, tapos yung 3 sako ilalagay po doon sa bahay para budget na rin doon kila Nanay Lorna. So ako na po bahala mag-budget mga kababayan. So ganun po
ano si Ma'am Tess, kabait mga kababayan. So kahit pasaway po si Nanay Lorna, so sinuportahan pa rin po ni Ma'am Tess kasi naaawa po siya, baka magutom, tapos baka mabaliw, tapos marami na kami ipapa-psychologist. So yun, kaya ayun, kahit po hindi nakikinig si Nanay sa amin, syempre mahal po namin siya mga kababayan, no? So ang problema lang po talaga sa kanya ay hindi po siya madamot. So, kaya yun, nasasayang po lahat ng mga pinaghirapan niya, lalong-lalo na sa kanyang mga vlog. Kasi kapag nakasahod siya, ipamigay niya lahat hanggang sa wala na pong matitira sa kanya. Tapos kapag kinausap namin siya, sasabihin po niya okay lang daw basta nailigtas niya yung mga anak niya sa gutom. So yun, kahit anong advice po namin sa kanya, ganyan po yung sasagot niya sa amin. Tapos mga kababayan, yung may budget din po si Ma'am Tess na fertilizer 5K at saka sa mama ni June 3K. Tapos allowance ni June 3K. Tapos kay Bryle at Jan tig 1K po sila kasi nakatanggap po sila ng 2K nung nakaraan, nung last week pa lang po mga kababayan, no? Kumbaga, ano lang po ito, pasasalamat po sa kanila. Tapos yung matanda din po na na-vlog ko nung nakaraang araw, so 3K po sa kanya. So, ibibili natin siya bukas ng bigas at saka kape niya kasi yun lang po yung gusto ng matanda. So, nagtotal po lahat mga kababayan ng 55,000 yung lahat-lahat. Tapos meron pa pong matira na pera na 7,416.66. So, yung matitira po dyan mga kababayan ay gagamitin din po namin yan para sa pag-finance po ng namin. Ano yun? Gulay. Yung labuyo namin mga kababayan, no? So, grabe. Sobrang dami pa po ng trabaho namin. Tapos, sana sa June yung bakasyon nila mga kababayan, tapos doon talagang sub-sub kami niyan sa trabaho kasi makapokus na kami dyan sa gulayan namin. So sana po ay hindi kayo magsawa na manood sa mga vlog namin. So subaybayan niyo po mga kababayan, no, kung ano po yung mangyayari sa amin doon. Para po sa kinabukasan po namin, syempre sa mga estudyante, patungo sa kanilang determinasyon. So, ito na po yung pera mga kababayan. Tapos yung 30K po nito ay ilalagay ko na po sa account ko para hindi ko po dala-dala yung pera, baka ma-hold up tayo. So, mas maganda na po i-safety po natin. So, mamaya ilalagay ko na po doon sa account ko yung 33K kasama na po yung pamasahe namin kasama yung mama ni Mary Joy. Tapos yung ibibigay ko po kay June is 3,000 yung allowance niya. So yun. Anong gusto mo sabihin? So hindi ko na to bibilangin mga kababayan, baka lalo tayong matagal. So anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess sa lahat ng tulong niya sa iyo? Nagpapasalamat po ako ng marami sa tulong ni Ma'am Tess sa akin. So dahil po sa kanyang tulong ay nakapapaglipat po ako ng aking sariling boarding house kasi po tulad ng una ay sikit-sikit po kami doon sa dati kong boarding house. Ngayon medyo ayos na po yung aking titirahan dito sa paaralan ko. So yun, okay ka na dyan sa mga allowance? Ay, ayos na po ito. Baka kulang. Hindi. Kulang. Okay lang. Tapos yung bibilhin na lang natin yun, no? Yung battery ng natin, sprayer. Ito kinakuan. Yeah. So, ito yung battery ng sprayer namin mga kababayan, no? So, kasi yun, hindi na nag-charge to. So, tagpila pa ba yun eh? Kaya ko ba, balin? So, isa po ito sa gusto namin bilhin mga kababayan kasi nakakapagod po mag-pump ng sprayer. So, mas maganda po yung rechargeable po na sprayer. Isa lang po kasi yun. Tapos,
Sa susunod, kapag malaki-laki na po yung maka-income na po kami, bibili po kami ng isa pa pong sprayer para sa gulayan po namin. So ngayon, ihatag na lang gana po sa imo ang ano, ikaw na yung palit. Okay ra. Ay, Tagaan na lang tahag 1K, tapos dalaan para makuan. Tapos ang kuan dito, abono, napa. bunot na pa. Okay, i-chat lang ko kung unsa may mga dagan sa kung mga gulay or unsay paliton para mapadala dayon. No? So, nung nakaraang linggo kasi mga kababayan, nag-chat siya sa akin na maghulog daw ako ng pera sa kanya kasi kulang na po yung pang-abuno namin doon. So, kaya yun, nag-send pa ako sa kanya ng 2.5. So, yun, siya na po yung bumili dito kasi pag umuwi siya doon sa Malambuon, ayan, may dala na po siyang mga fertilizer. So, malaking tulong din po na dito siya nag-aaral sa Malabog kasi nauutusan din po siya magbili ng mga fertilizer kung ano po yung kailangan namin doon sa bukid. So, ayun mga kababayan, no, dahil mag-deposit muna tayo ng pera doon sa account. So, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Tess, sa lahat po ng mga pangaral mo. Siyempre, susundin ko po yun. At lalong-lalo na sa mga scholars. Kasi kung ano po yung sinasabi ni Ma'am Tess na para sa kanyang scholars, so pino-forward ko po sa kanila. Lalong-lalo na po kay Mary Joy na nasa malayong lugar siya nag-aaral. So, lagi po siya nagpapasalamat kay Ma'am Tess. Minsan umiiyak po siya, minsan nagmamaydi siya na maraming salamat po, ganun. So, ayun. So, hanggang dito lang po yung vlog namin mga kababayan. Tapos, maraming salamat po sa lahat ng support niyo po sa mga vlog namin. At lalong-lalo na po sa sponsors namin, si Ma'am Tess, si Ma'am Maria, at saka kay Ate Rose. Maraming salamat po sa inyo. At shout out din kay Ate Amy from Australia. So, thank you po and God bless po mga kababayan. Thank you.